Ayan, ano ba si Bongo, 'no, na tumatakbo, eh, tahimik po, eh, na ang nakikita ko po lang po lagi, eh, puro mga ano, lugawan ni Bongo. Si Bongo on Pogos, ano pananaw ng ating, isang senador dito sa Pogo na, check voted in favor of Republic Act RA number 11590, also known as an act of taxing Pogos, the only law that legitimize Pogo operations. So, okay din pala kay ano, yung Pogo. Kay Bongo, mga kababayan. Number 2 na check, did not sign committee reports number 136 recommending the gradual phase out of Pogos among other. Aba, ayaw talagang matanggal, no? Ako po hindi po ako pabor diyan sa ano, mga kababayan, diyan sa Pogo-Pogo na 'yan. Kung makita nyo po yung mga karumal-dumal na ginagawa nila doon sa mga talagang grabe ho, mga kababayan, yung kanilang mga empleyado kapag ka hindi sumunod na mga scam, puro latay ho mga bossing. At hindi lang isang Pogo ang nakitaan ng ganyan. Mga kababayan, dalawa na ho, mga bossing. Tapos talagang meron pang nakitang ano kaninang madaling araw yata. Ano, madaling araw. Yung petsa lang hindi ko sigurado pero nakakita. Military, yung tawag dito, yung uniforme ng military ng mga Chekwa, mga kababayan, doon mismo sa Pogo. Kaya mapapaisip ka ano ba to? No? Hindi kaya in future time maging ano to? Maging kumbaga barracks na lang ng mga Chekwa itong Pogo na to? Bakit hindi binabanatan ni Bongo si Senator Trillanes ngayon? Tahimik ho Baka madamay. Pero alam ko, mga kababayan, isa sa sinabi ni Senator Trillanes ay kasama sa pangalawa ito, no? Kasama sa pangalawa na may warrant of arrest sa International Criminal Court, mga kababayan. Una nga po, ang dating Pangulo, pangalawa si Bongo. Pumunta naman tayo sa Parmali. Ano ba si Bongo sa Parmali, mga kababayan? Kasi tahimik ho no? Tahimik ang mama. Sabi ko, hindi lang matunog ang pangalan ni Bongo pero wala mukhang kulang yung popularidad do The name of Bongo already surfaced in the beginning, sa umpisa pa lang. And he was really moving heaven and earth to say, I'm not involved. Hindi daw pala involved si Bongo. Sabi niya. Sabi nung sarili niya. Ano? I'm not involved. But in reality, lahat ng mga cards nitong mga taong to, sila Lau, ayan yung isang kalbo doon, no? Was saying that he was working under SAP nung siya ay PMS head. SAP is the Special Assistant of the President o Special Assistant to the President. Kaya pala laging nasa gilid si Bongo. Kulang na lang maghawak ng towel, kulang na lang abutan ng alak ang Pangulo. Assistant na assistant pala talaga ang datingan. At pati nga yung mga Indians, they had cards in the office of the President kay Bongo. So really, there is something to be said about Bongo. He must explain because nothing would happen. No? Nobody would be appointed to any position at that time without Bongo's clearance. That's a fact. Grabe mga kababayan? Ang akala ko hindi lang matunog yung pangalan ni Bongo, mga kababayan Ariel Gonzalez, sa Pogo may ginagawang love scam, crypto scam, real property scam, lahat ng scam meron doon. At pag hindi nga ho sila sumunod, mga boss chief mo sir, latay ang kanilang makukuha. Di ho ba? Si Bongo abo. Si Bongo? May palugaw yan. Nabura ko na dito yung palugaw ni Bongo Nabura ko na yung palugaw ni Bongo dito Umiikot Tsaka sa bawat kalsada meron niyang ingat po kayo. Sa kakaingat ni Bongo sa inyo, ayun, doon kayo nayari. Sumalpok. Sumalpok yung minamaneho ninyo. Ang daming ingat po Sangkot si Bongo sa kontraktor
na nakakuha ng kontrata sa Davao City. Father at kapatid yung pinaka-owner ng contractor. Wilski, number 81. Ayan. Ay nako, ano kaya yung mga iniisip nitong mga ito ngayon, mga kababayan? Ano? Siguro iniisip nila dati, nung panahon na sila ay nanunungkulan ho, mga bossing, na, wala, hindi na matatapos ito. Hindi na tayo makikita ng ito. Hindi na tayo maiimbestigahan ito kasi tayo yung may kapangyarihan. Doon yata ho sila nagkamali, mga kababayan. Di ba? Doon yata ho sila nagkamali, mga kababayan. Na hindi nila alam, siguro, yung susunod na administrasyon, kailangan pong ma-check lahat, no? Kung ano yung mga nangyari nung panahon na sila ay nanunungkulan. Kagaya na lang po ng sa West Philippine Sea, kagaya na lang po nitong AJK, at kagaya na lang po nung isang topic din natin na pastor na si Kibuloy ho, mga kababayan. Kibuloy, ang lupit, ano? Hindi pa din sumusuko hanggang ngayon. Oh. Hanggang ngayon ayun, nagtatago pa din. Akala ko ba son of God ka? Bakit parang hindi mo maipakita sa taong bayan o parang hindi mo mapatunayan na ikaw ay son of God? 'Di ba? Magandang umaga. Salamat sa pagsuporta mo sa ating PBBM Kuala Lumpur, Malaysia. Engineer Rodolfo Reyes. Nagpayaman ang grupo ni Digong nyo. Biruin nyo, mga kababayan, no? Nung panahon ng pandemya, formally, kamot ulo tayo Talagang sabi natin ano ba 'yan? Paano ko ba titipidin tong pera ko? Paano ko ba anuhin 'to? Paano ko ba pagkakasayin ito? Hindi ko man lang kumbaga wala akong trabaho. Tapos malaman mo, meron palang di umano na nagkakapatungan pa ng presyo, mga kababayan. Doon sa sa bakuna, etc. At mga kailangan pang yung mga PPE, mga lahat-lahat 'yon, pati mga face mask. Di ho ba? Lupit nitong mga ito, no? Kung totoo 'yun, mga kababayan. 90 likes watching from Canada. Sabi ni Mini Kilyoy. Ayan. JC Noche, shout out sa iyo. Dumako tayo, mga kababayan, doon sa mismong sinabi ni dating Pangulong Duterte. Patungkol nga ho, mga bossing, doon sa nangyari, doon sa pagsalakay o pag sa serve ng warrant kay Kibuloy na hindi siya natagpuan.